Ako si Luigi at ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa biyahe namin papuntang Bicol noong isang gabi. Isang gabing hindi ko malilimutan. Madaling araw na nang umalis kami ng Maynila. Ako ang nagmamaneho. Habang tulog sa likod si Carla, girlfriend ko, at si Jay, best friend ko. Nasa may Quezon province na kami. Biglang umulan. Walang masyadong sasakyan sa kalsada at puro gubat ang paligid. Tahimik. Napansin kong nawawala na kami sa signal o sa Google Map. Kaya nagpatugtog na lang ako ng lumang OPM sa radyo. Pero ilang minuto lang, nag-static ito. Tapos may lumabas na boses na pabulong. Huwag kang lilingon. Pinatay ko na agad ang radyo. Akala ko may sira lang. Pero biglang bumagal ang takbo ng kotse kahit nakaapak ako sa gas. Para bang may bumigat sa likod ng sasakyan. Tumigil ako sa gilid ng kalsada. Pagtingin ko sa side mirror, may nakita akong nakaputing babae na nakaupo sa bubong ng kotse. Basa ang buhok. Nakalawit sa bintana. Hindi ko alam kung lalabas ako o sisigaw. Biglang bumukas ang pinto sa likod. Si Carla, gising na at umiiyak. Luigi, may kumakatok sa bintana ko kanina. Babaeng nakaputi. Sabi niya, Sumama ka na sa akin. Pinaharurot ko agad ang kotse. Hindi ko na inintindi kung may checkpoint o kung saan kami dadaan. Basta makalayo lang kami sa lugar na yon. Pagdating namin sa unang gasolinahan, huminto kami. Lumapit ang attendant. Boss, saan ba kayo galing? Tanong niya. Dumaan kami sa may daan na puro puno. Tapos may abandonadong waiting shed na may kandila. Bigla siyang natigilan. Sir, sarado na yung daan na yun, matagal na. Simula nang may nawalang pamilya na huling nakita riyan. Yung babae raw, hinihintay pa rin sila. Simula noon, hindi na ako nag-drive ng 10 oras ng gabi. Lalo na papuntang Bicol. Kasi sa kalsadang yun, may mga kaluluwa pa rin daw na hindi makaalis. Ako nga po pala, si Maris, taga Laguna. Hilig namin magkakaibigan ang road trips. Kaya noong isang Holy Week, nagplano kaming mag-Bicol Road Adventure. May nagsabi sa amin na iwasan daw ang Andaya Highway, lalo na ang tunnel sa may Camarines Sur. Pero dahil trip namin ang trail, doon pa rin kami dumaan. Madaling araw na nang makarating kami sa tunnel. Walang ibang sasakyan, mahaba at makipot. Pagpasok namin, bumilis ang tibok ng dibdib ko. Lahat kami lumabas at doon namin nakita. May batang nakatayo, basang-basa, walang muka, putol ang mga daliri. Humahakbang siya papalapit. Nagtakbuhan kami. Naiwan si Ken sa loob. Nang balikan namin siya, wala na siya sa loob ng kotse. Nahanap siya kinabukasan. Ilang kilometro pa mula sa tunnel. Lumulutang sa ilog. Walang bakas ng sugat o galos. Pero nakangiti siya. Simula noon, may pamahiin na kaming sinusunod.
Bawal dumaan sa Andaya Tunnel kapag alas 12 ng gabi. Baka may sumabay sa biyahe na hindi dapat sumabay. Ako si Rudy, delivery rider mula sa Tabaco, Albay. Dahil gipit sa pera, tinanggap ko ang isang rush delivery papuntang Ligao City. Kahit gabi na, nagmotor ako sa back road. Tahimik ang daan at badalang ang ilaw. Mga bandang alas 10, biglang pumutok ang gulong ng motor ko. Wala akong signal. Wala akong nadaraan ng bahay. Maya-maya, may dumaang tricycle. Itim na itim. Walang plate number. At may ilaw sa loob. Pinara ko. Huminto ito sa harapan ko. Hindi ko makita ang driver pero bumukas ang pinto. May malamig na hangin. Sumakay ka, sabi ng boses mula sa loob. Wala akong choice. Pag upo ko, napansin kong walang ibang pasahero. Tapos tahimik lang. Pero sa salamin, nakita ko ang driver. Walang ulo. Pero nagmamaneho siya. Parang normal lang. Bigla akong nanigas. Di ako makagalaw. Habang bumabiyahe kami, napansin kong paulit-ulit lang ang daan. Parehong puno, parehong mga billboard. Basta paulit-ulit. Parang hindi kami umaalis sa lugar. Nagsalita ulit ang boses. Marami na akong naisakay. Ikaw na ang huli. Sumigaw ako. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at nagdasal. Nagising ako sa tabi ng daan. Tanghaling tapat na. Wala na ang tricycle. Yung motor ko, buo at walang sira. Pero ang mga daliri ko, may mga markang parang pinisil ng malamig na kamay. Matapos ang lahat ng pangyayaring yon, hindi na ulit ako tumanggap ng delivery. Lalo na pag 10 oras ng gabi. Ako si Gino, estudyante sa Legazpi, pero madalas akong umuwi sa Pasay para bisitahin ang pamilya. Dahil gipit sa budget, sumakay ako sa mga murang provincial buses na hindi kilalang brand. Yung tipong kolorum, pero mabilis bumabiyahe. Isang beses, bandang 10:30 PM, may inalok sa akin ang isang bus conductor. Boss, sakay ka na. Diretso to. Walang stopover. Makakarating ka ng madaling araw. Pagod na ako, kaya sumakay na rin ako. Pagkaupo ko sa pinakang dulo, napansin kong tahimik ang bus. Lahat ng pasahero, tahimik. Hindi gumagalaw, hindi kumikibo, tila nakapikit lang lahat. Walang tunog ng cellphone, walang kahit ano. Habang lumilipas ang oras, napansin kong hindi kami humihinto kahit sa mga regular terminal. Hindi sa Gumaka, hindi sa Naga, basta dire-diretso lang siya. Nagtaas ako ng kamay para bumaba, pero hindi ako pinansin ng konduktor. Pagtingin ko sa driver, hindi siya tumitingin sa daan. Nakapikit siya, pero umaandar kami. Biglang tumingin sa akin ang konduktor. Bawal kang bumaba. Hindi pa oras. Nang lamig ako. Napatingin ako sa ibang pasahero. Unti-unti sila nagbubukas ng mata. Puti ang mga mata nila. Walang itim. Nakatingin lang sa akin. Sumigaw ako.
Tinakbo ko ang pinto pero sarado ito. Walang emergency button. Tinignan ko ang relo ko. 3:00 ng madaling araw. 1 oras pa bago makarating. Nagising ako sa bangketa ng Legazpi Terminal. Madungis at pawis na pawis. Wala ang bag ko. Wala rin ang wallet at cellphone. Pero buhay ako. Tinanong ko ang guard, saan galing tong bus na to? Wala pong dumating na bus mula Pasay sa oras na yan. Lahat delayed. Ikaw lang ang nakita naming natutulog yan, boss. Simula noon, hindi na ako sumakay sa bus na walang prangkisa. Kasi baka sa susunod, hindi na ako makababa. Ako si Alvin, taga Quezon, at driver ako ng delivery truck. Madalas kaming bumiyahe pa Bicol para maghatid ng produkto. Pero may isang biyahe akong hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Bandang 2 AM na kami nakarating sa isang maliit na barangay sa Sorsogon. Pagod na kami ng pahinante kong si Lito. Kaya naghanap kami ng matutulugan. May nakita kaming bahay na may karato lang. Pahingahan. 50 pesos lang. May kama pa. Murang-mura kaya pumasok na kami. Isang matandang babae ang sumalubong. Payat siya. Pati ang buhok ay tila parang hindi gumagalaw. Pinatuloy niya kami sa itaas. May 2 kama. Pagkahiga ko pa lang, nakatulog agad ako. Nagising ako dahil may narinig akong kaluskos. Akala ko si Lito yon. Pero nang dumilat ako, nakita kong may nakatayo sa gilid ng kama ko. Yung matandang babae. Pero walang paa. Lumulutang. Dahan-dahan siyang lumalapit. Gusto kong sumigaw pero parang walang lumalabas sa bibig ko. Nakatingin lang siya sa akin. Tapos sabay sabing, "Kapag natulog ka rito, di ka na magigising habang buhay." Bigla akong nakagalaw at tinakbo ko si Lito. Pero laking gulat ko, wala si Lito sa kama. Pagbaba ko, wala na ang matanda. Wala na rin ang bahay. Nasa bakanting lote lang pala ako. Nakita ko si Lito kinabukasan. Nanginginig sa tindahan sa kabilang kalsada. Sabi niya, "Gusto na akong patulugin ng matanda. Pero nakita ko siya. Pinipilit kang ilibing habang tulog ka." Hanggang ngayon, pag dumadaan kami sa Sorsogon, wala kaming makitang gaanong bahay. Pero minsan, may karatula pa ring lumilitaw. Pahingahan, 50 pesos lang. Pero huwag mong subukan, baka di ka na magising. Ako si Erlan, mountaineer mula sa Legazpi. Noong 2022, sumama ako sa isang hiking group paakyat sa Mayon Volcano. Alam naman naming bawal ang umakyat ng walang permit. Pero sabi ng kakilala naming si Dan, safe daw basta hanggang halfway lang. 5 kami. Ako, si Dan, si Trish, girlfriend ni Dan at 2 baguhang hiker, sina Marvin at Louie. Maganda ang simula ng hike. Malamig, tahimik at puro ulap ang paligid. Bandang 4:00 ng hapon, biglang bumigat ang ulap. Nawala sa paningin namin si Louie. Tinawag namin siya. Nilibot ang paligid pero walang sagot. Akala namin nagbiro lang at nagtago.
Nagdesisyon bumaba agad si Dan para humingi ng saklolo. Naiwan kaming tatlo. Ako, Trish at Marvin. Tumuloy kami sa base camp. Kinabukasan, wala pa ring balita kay Louie. 3 araw ang lumipas. Wala pa rin. May nagsabing baka nadulas, nahulog o tinangay ng hayop. Pero ang pinakang nakakakilabot, sa 5 araw, bumalik si Louie. Pumasok siya sa bahay ni Dan. Madungis pero walang sugat. Tahimik lang siya. Nang tanungin namin kung nasan siya, ito lang ang sagot niya. Hindi ko na matandaan. Parang gising ako pero ibang lugar. Maraming mata. Wala akong makita. Pero may mga boses na pabulong. Sabi nila, hindi ko pa oras. Nang papasok na siya sa loob ng pahingahan, biglang sumigaw si Trish. Hindi yan si Louie. Lahat kami natigilan. Sabi niya, tignan niyo ang anino niya. Wala. Pagtingin namin, tama siya. Walang anino si Louie. Tumakbo siya palayo. Mula noon, hindi na namin siya nakita. May nagsabi sa amin, kapag may nawala sa Mayon, minsan bumabalik pero hindi na sila buo. Hanggang ngayon, kapag may hiking trip paakyat ng Mayon, may paalala ang mga guides. Kapag may nawala, huwag mo nang hanapin. Kapag may bumalik, huwag mo na ring tanungin.